Ang POEA Standard Employment Contract for Seafarers or mas kilala nating POEA SEC. Matapos may sumiti ang lahat ng requirement natin na makapasa sa evaluation ng ating agency at principal, kailangan nating lumagda sa kontrata bago tayo makasakay ng barko. Subalit, ilan nga ba sa atin ang nagbabasa ng ating kontrata? Kadalasan ang binabasa lang natin ay kung ilang buwan ang tagal ng kontrata at magkano ang suswelduhan natin. Mali ito. Dapat alam ng bawat marino kung ano ang nakasaad sa ating kontrata, lalo na ang fine print na nakalagay dito. Binabaliwala natin ito o kinatatamarang basahin dahil masyadong maliliit ang print. Pero mahalaga ang nakalagay sa tekstong ito. Narito ang kadalasang pinagmumulan ng tampuhan natin at ng opisina. Kontrata o kasunduan. Kadalasan may tatlong dokumento na kailangan nating pirmahan kapag sasakay na tayo ng barko. Number 1. Ang una ay ang Standard Terms and Conditions governing the employment of Filipino seafarers on board ocean-going vessels o ang Philippine Overseas Employment Administration Standard Employment Contract for Seafarers. Panapanahong binabago ito para iayon sa demand ng panahon. Huli itong binago noong November 2010 sa pamamagitan ng POEA Memorandum Circular No. 10 Series of 2010 upang iayon sa Maritime Labor Convention 2006 or MLC 2006. Binabago ito ng tripartite body na binubuo ng mga kinatawan mula sa pamahalaan, POEA, grupo ng employer, manning agency, at grupo ng seafarers or Association Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines or AMOSU. Umani ng papuri ang Pilipinas sa buong mundo dahil dito. Tayo ang una sa lahat ng mga marino sa buong mundo na nagkaroon ng kontrata sa pagitan ng seafarer at employer. Katunayan, ang POEA SEC ang naging modelo ng maraming bansa at naging batayan din ng mga nagbalangkas ng MLC 2006. Pangalawa, ang pangalawang dokumento na kailangan nating lagdaan ang isang pahinang kontrata na ipinatupad lang ng POEA noong March 2013 sa pamamagitan ng POEA Memorandum Circular No. 4 Series of 2013 bilang pagsunod sa MLC 2006. Bahagi ito ng POEA SEC na nagbibigay ng detalye tungkol sa atin, sa ating principal at agency at barkong sasakyan. Nakasaad din dito ang tagal ng bisa ng kontrata, posisyon natin, sweldo, leave at iba pang impormasyon. At ang pangatlo ay may prinsipal na humihingi ng hiwalay na kasunduan bukod pa sa naunang dalawa. Karaniwang kasunduan ito sa pagitan lang ng prinsipal at mga opisyal sa kubyerta at makina. Hindi standard ang mga probisyon nito. Naglalaman ito ng mga particular na benepisyo at espesyal na pribilehiyo na ibinibigay ng prinsipal para sa mga opisyal ng kanyang barko. Ang POEA SEC. Ang POEA SEC ay may mga nagsasabi na mas makamarino ang POEA SEC noong 2002. Pero ang kasulukuyang POEA SEC ay may mga probisyon din na pabor sa marino at mayroon ding para sa employer, manning agency at principal. Tulad ng karaniwan, layunin nito na pangalagaan ang interes ng dalawang panig. Binibigyang proteksyon nito ang marino laban sa pagsasamantala at pag-aapi ng employer at pangangalagaan din nito ang huli laban sa posibleng pang-aabuso ng una. Nakalista rito ang ating mga benepisyo at mga probisyong pabor sa marino na dapat nating na
tinatamasa. Pangunahin dito ang sumusunod. Ayon sa Section 1 ng POEA SEC, tungkulin ng employer na swelduhan tayo na on time, i-remit ang ating allotment at maagap na pagbabayad ng ating valid claims. Dapat ding isali tayo ng employer sa Social Security System or SSS, Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, Employees Compensation Commission, ECC, at Home Developmental Mutual Fund or Pag-ibig Fund. Tungkulin din ng employer na isakay tayo sa isang seaworthy na vessel. Kaugnay nito, dapat tiyakin ng employer na may sapat na safety equipment para sa ating mga marino. Karapatan din natin na magkaroon ng kaaya-ayang kondisyon sa trabaho at mapangangalagaan ang ating kalusugan sa barko gaya ng nakatadhana sa MLC 2006. Ayon sa Section 3 ng kontrata, sagot ng employer ang pamasahe natin patungo sa sasakyan nating barko at pauwi sa Pilipinas. Hinggil sa sweldo, sinasabi sa Section 6, dapat nating matanggap ang ating sweldo habang nasa barko na hindi lalampas sa 15 araw na sumunod na buwan. Pinoproteksyonan din tayo laban sa tiwaling exchange rates. Dapat nakabatay ang ating sweldo sa kasalukuyang official exchange rate sa araw ng sweldo. Sinasabi sa Section 8 na tungkulin ng employer na tulungan tayong makapag-remit sa Pilipinas ng ating allotment sa pamamagitan ng otorisadong bangko. Pagbaba natin ng barko, dapat bigyan tayo ng employer ng nakasulat na account ng ating sweldo at anumang deduction sa ating sweldo gaya ng nakasaad sa POEA SEC Section 9. Dapat bigyan tayo ng sapat na oras ng pahinga sa loob ng isang linggo. Hindi dapat higit sa 48 hours ang ating regular work at dapat bayaran ng ating overtime ayon sa POEA SEC. Dapat din tayong bayaran ng overtime pay ayon sa Section 11 sa ating trabaho na labas sa regular working hours. May bayad din tayo sa mga holiday sa Pilipinas. Nakasaad naman sa Section 12 na dapat tayong makatanggap ng ating leave pay na katumbas sa 4.5 araw kada buwan sa barko. Dapat din tayong payagang mag-shore leave kung practical sa sitwasyon. Ayon sa Section 13, sinasabi naman sa Section 14 na sagot ng employer ang ating pagkain habang nasa barko. Pinapayagan sa Section 15 na makalipat tayo ng ibang barko basta hawak din ng ating opisina ang barko na nais nating lipatan. Kung may reklamo tayo, hinihingi sa Section 16 ang pagsiset up ng grievance machinery sa barko upang lutasin ang ating mga karaingan. Kung hindi tayo kontento sa solusyon, maaari nating itaas ang ating reklamo sa voluntary arbitration kung sakop tayo ng collective bargaining agreement or CBA. Kung wala naman ay maaari nating itaas ito sa Maritime Industry Labor Arbitration Council or MILA. Dagdag pa sa marapat din tayong makatanggap ng nakasulat na abiso kung may reklamo sa atin, lalo na kung papatawan tayo ng anumang disciplinary action. May karapatan din tayong ipagtanggol ang ating sarili ayon sa Section 13. Kung kailangan tayong pauwiin, sagot ng employer ang ating repatriation cost, maliban kung pinabababa tayo dahil sa just cause. Dinitali naman sa Section 19 ang ating karapatan at benepisyo kung pinabababa na tayo ng barko at pinauuwi na sa Pilipinas o sa panahon ng repatriation. Section 20. Nakadetalye sa section ito ang compensation at benefits nating mga marino. Kung bunga ng aksidente, nagkaroon tayo ng work-related injury or nagkakasakit tayo habang nasa barko pa tayo, tungkulin ng ating employer ang mga sumusunod. Number 1.
bayaran pa rin ang ating sweldo habang nasa barko tayo. Sagutin ang paggagamot natin sa ibang bansa man o maging dito sa Pilipinas. Bayaran tayo ng sickness allowance katumbas ng ating basic pay sa loob ng 120 days o hanggang sa tayo ay deklarang fit to work o may deklara ang degree ng ating disability ng doktor ng opisina. Maaari ring isingil sa ating employer ang gastos natin sa gamot. Sagutin ang ating repatriation. Bayaran tayo kung nagtamo tayo ng permanent, total or partial disability, bunga ng aksidente o sakit ayon sa Section 32 ng POEA SEC. Ang mga kabayarang ito ng employer ay bukod sa matanggap natin mula sa SSS, ECC, PhilHealth at Overseas Worker Welfare Administration or OWA. Number 2. Kung sinawing palad tayo habang nasa barko or work-related debt, makakatanggap ang pamilya nating benepisyo ng $50,000 at $7,000 bawat anak na wala pa sa 21 taong gulang. Hanggang sa 4 na anak lang ang tatanggap at nasa piso na ang matatanggap. Magbibigay din ang employer na dagdag na $1,000 burial benefits. Pangatlo, kung ang permanent, total or partially disability ay bunga ng warlike activities tulad ng piracy incident, ang bayad sa atin ay nakabatay sa kabayaran sa war zone area na nakasaad sa kontrata. Sakaling magkakaso tayo sa ibang bansa, makakatanggap tayo ng subsistence allowance na katumbas ng $100 kada buwan habang nililitis ang kaso, ngunit sa loob lang ng 6 na buwan lamang. Panglima, kung ma-hospital naman tayo sa ibang bansa ng mahigit 7 araw, karapatan nating madalaw tayo ng isa sa ating pamilya o kung sino man na isin natin at sagot ng employer ang gastos. Mga dapat tandaan. Matapos nating lagdaan ang mga ito, magkakabisa ang ating kontrata mula sa pag-alis natin ng bansa hanggang makabalik tayo sa Pilipinas. Bukod sa mga nasabi na sa itaas, marami pang probisyon sa POEA SEC ang pabor sa ating mga marino. Kaya masasabing higit na may proteksyon tayong mga marino kumpara sa land-based nating kapwa manggagawa. Bunsod na rito ang natatanging kalagayan ng ating propesyon na nakapailalim sa mga striktong international rules and regulations tulad ng MLC 2006. Malaki rin ang naitulong ng malakas na unyonismo sa hanay ng mga marino sa buong daigdig. Tandaan natin na itinataguyod ng POEA SEC ang ating karapatan at kapakanan, kaya dapat lang nabasahin natin at pag-aaralang mabuti ito. Mahaba at mahirap man intindihin ito. Huwag tayong basta-basta pipirma rito kung magkaroon tayong hindi nauunawaan. Walang mawawala sa atin kung magtatanong tayo tungkol sa probisyong hindi natin ganap na naiintindihan para maiwasan ang di pagkakaunawaan natin at ng ating opisina. Kapag nakapirma na tayo, ibig sabihin sang-ayon tayong ipatupad ang mga probisyon ng kontrata at kasunduan, wala nang atrasan. Hanggang dito na lang po. See you sa next video.